Ang natatawa ako nun kay Manang na nasa ilalim eh. Ewan. Manang At yun nga no, mga kabayan, tayo po ay nagbabalik. Para po sa isa na naman pong, isa na naman pong video. Ito po mga kabayan, ito pong video ito ay naglalaman ng isang pambihirang pangyayari sa buhay ni Delima. Ano yun mga kabayan? Atin nga pong nalalaman, mga kabayan, na ito pong si Delima, ay tumatakbong congressman. Saan po ba tumatakbong congressman to, mga kabayan? Paki-comment nga. Pero, ayon dito sa nag-upload, mga kabayan, doon sa piyesta ng Rizal, nag-ikot po itong si Delima. Kasama ang kanyang mga friends noon na sa 8 Diretso. Imbis na pangalan po niya ang sinisigaw ng mga taong bayan doon sa Rizal. Siyempre, fiesta marami pong tao. Di po ba? Pag maraming tao mga kabayan, dapat isigaw sa'yo, Delima! Nangiwi na lang po si Delima, mga kabayan. Tapos yung mga supporters mo ni Delima na sumusunod sa kanya, nagagalit. Panoorin mo natin to, mga kabayan. Panoorin mo natin to. Duterte! 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 Kahit na, mas maganda yan para malaman. Duterte! Duterte! Ano mo sabi nung bakla doon sa... Ito, pasintabi na mo pasintabi na po sa mga LGBT po natin mga kaibigan. Hindi ko naman po, siyempre, LGBT po yung nagsalita So, di ba? Hindi naman po natin pwede sabihin babae yun. So, ano po sabi nung miyembro ng LGBT? Yung bakla, doon sa dulo. Doon sa mga sumisigaw ng Duterte. Sabi niya, magnanakaw ba yung sinabi niya? Pikon, mga kabayan Pikon, di ba? Panoorin po natin ulit. Tingnan niyo po yung kasama niya, ni Delima, mga kabayan. Nangiwi po, mga kabayan. Nangiwi ulitin natin, Duterte! 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 Mga kabayan, tingnan mo, nangingiwi na lang Nangingiwi na lang po. So, magsasabi pong edited po yung audio niyan, mga kabayan, Tingnan niyo po ito si Manang, Ito po si Manang. Pakita ko lang ito, mga kabayan, Itong nasa bahay. Kaya na po si Manang, mga kabayan. Kung sasabihin yung edited dyan, di sana hindi yan magagaganyan, Si Manang, mga kabayan, Naka-thumbs down doon sa mga sumisigaw ng Duterte. Naka-thumbs down po doon sa sumisigaw ng mga Duterte. Si Manang. Ito po, yan, Kung ganun-ganun pa siya kasi, mga kabayan, napapahiya na po sila Tapos yung katabi po ni Delima, yan. Nangingiwi na lang po. Bakit? No choice, mga kabayan. Kailangan mong kumili dyan Kasi, nakakampay niya ka. Hindi ka po pwedeng magalit dyan. Tandaan mo na itong mga to, iboboto ka po ng mga yan Di ba? Talagang kailangan mo makuha yung loob niyan. Ngayon, pag nagalit ka dyan, lumalabas na pikod ka. At lalong hindi ka iboboto ng mga yan, di ba? Tingnan nyo po, nangingiwi na lang po. Sino po ba yan,
At si Dili, mamamayan. Oh, pangiti-ngiti na lang. Oh, diba? Pinipilit pa niya. Oh, wala na. Oh, sabi na, Dili ba daw? Oh. Gaganda lang siya, gaganda. Ang natatawa ako nun, kay Batak na nasa ilalim eh. Ewan. Batak sa... Tapos pag sigaw-sigaw, walang laban mga kabayan, walang laban. Ito naman po mga kabayan, panoorin natin ha. Ito po si Tambalos-Los kasi mga kabayan, alam niya po, breakdown na po eh. Meltdown na po yung alyansa. Talagang mabulusok na po yung alyansa mga kabayan. Wala na pong naniniwala sa alyansa eh. Kaya ano pong ginawa niya mga kabayan? Nagmakaawa na po siya. Guys, nagmakaawa na po. Ay, ito ba, These are the best candidates for the... Ulitin natin ha. Panoorin niyo po ang pagmamakaawa ni Mr. Martin Romualdez na iboto ang kanya. Diretso daw po mga. Diretso daw po sa diretso. Panoorin natin mga bayan ha. These are the best candidates for the Philippine Senate. Palakpakan po natin sa lahat. Pinili to. May sumigaw pa doon sa... Narinig niyo mo may sumigaw doon sa likod? Nye! Parang ayaw niyo pang maniwala. Ulit natin. Ulit. These are the best candidates for the Philippine Senate. Palakpakan po natin sa lahat. Pinili to ng ating mahal na Pangulo. Meron talaga sumisigaw eh. No? Nye daw eh. Nye! O sige, tuloy mo, Mr. Martin. President Ferdinand R. Marcos Jr., they will be our partners in peace, progress, and prosperity para sa ating bayan ng Pilipinas. Dapat talaga diretso tayo dito sa alyansa. No ifs and buts about it. Ito talagang ihingi ko sa... Dapat daw talaga, diretso ha. Diretso daw po sa alyansa, mama. Narinig niyo po yan ha. Mukhang may ganyang diretso na po dati eh. Ano po nangyari sa diretso? 8 diretso sa editor. Ilan na lang kayo dyan sa alyansa, lahat na nag-alisan sa inyo. Diba? Mukhang 8 diretso na rin kayo eh. Wala na si Villar. Diba, 12 kayo, wala na si Villar, wala na si Aimee, 10 na lang. Tito Soto, Lacson, nagsosolo na, 8 na lang. 8 na rin kayo. 8 diretso na lang rin kayo. Kaya ito po si Martin Romualdez, nagmamakaawa mga kabayan. Sige, tuloy natin. Please lang. Please. Straight alyansa. Dinin natin lahat sila. Walang iwanan dito. Please lang. Please. Straight, no? Diretso. Yung 8, diretso. Nako, Sir Martin Romualdez, may malaki po problema po ng pinsan mo eh. Sir? Malaki po problema ng pinsan mo. Bakit? Kahit anong magmamakaawa mo dyan, malaki ang problema ng pinsan nyo. Alam mo anong problema ng pinsan mo? Ito. Ito po ang problema ng pinsan mo. Approval rate. Ito po ang problema. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang dahilan para sa isang political analyst, bigo raw kasi tumayo bilang ama ng bayan si Marcos Jr. Si Val de Vinagracia magbabalita. Yan o. Marcos Jr. hindi itinuturing ng publiko na bilang isang isang father figure. Hindi katulad mo ni Pangulong Duterte, di ba? Tawag po Tatay Digong eh. Diba? Ang tawag po ang taong bayan, hindi po nila nakikita itong si Marcos, matatawag po Tatay Junior. O Tatay Bongbong. Mukhang pare. Pare. Meron mo dyan, pare. Ang kumpare ng... Ano mo turing ng taong bayan, Tambay.
Tambay lang itong si Marcos. Hindi daw po father figure, ano lang. Diba? Kumpare lang, no? Pare, meron ka ba dyan? Pare, tuloy natin itong balita. Tuloy. Nagbigay ng pananaw ang political analyst na si Dr. Froilan Calilong kaugnay sa Pinnacle Pulse Asia Survey na nagpakita ng pagbulusok sa trust at approval rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng kanyang termino. Ayon kay Calilong, isa sa mga dahilan ng pagbaba ng tiwala ng publiko ay ang kawalan ng pagiging father figure ng kasalukuyang Pangulo. Anya, hindi nakikita ng mamamayan si Marcos Jr. bilang isang leader na maaaring takbuhan at sandalan lalo na't sa harap ng lumalalang problema sa kriminalidad at peace and order sa bansa. Hindi nila nakikita kay President Marcos yung father figure na pwede mong tagpuhan, na pwede mong kausapin, pwede mong hingahan ng mga problema mo dahil hindi nga niya nakikita na meron pala talagang ganitong mga problema. Ngayon, parang nawawalan na tayo ng order, no? Ang dami sa kababayan natin na involved sa mga road rage, na uwi sa patayan, yung mga nagdadala ng mga baril kung saan, bumabalik ang mga hold-upper, kidnaporansa, mga nawawalang bata na hindi may paliwanag. All of these things kasi nangyayari ito on a daily basis. Dr. Froilan, sabi po ni Marbil, bumababa daw po yung krimen eh. Ha? Baka fake news po kayo, sir. Sir. Sabi mo kasi ni Marvin, bumababa daw po yung krimen. Nagbumukha lang daw kung marami kasi binabalita. Mukhang gusto po yata ni Marvin, wag po ibalita yung mga nangyayaring krimen para hindi po aware yung mga tao. Di ba? Na imbis mo iwasan yung mga ganitong pangyayari. Di ba? Kasi kung hindi mo ibabalita yan, hindi magiging aware tao. Di ba? Hindi magiging mapagmatsyag. Kasi ang iisipin lang, safe daw kami. Safe daw, sabi ni Marbil eh. Guni-guni lang yata natin yun eh. Safe. Sabi nga ni Claire Castro, di ba? Lumabas siya sa bahay na, punta siya palengke, wala naman nagsasaksakan. Baka po kasi madam, sa subdivision po kayo nakatira. Try nyo po mag 1 month po kayo dyan sa may Tondo. O dun sa may Diliman. May Batasan. Subukan lang po natin. Lalakas nyo po kasi magsalita eh. Hindi, ang safe na safe sa bansa natin. Kasi ganito. Labas po kayo ng subdivision nyo. Labas po kayo. Yun lang po. Para makita nyo po, tuloy nyo, Sir Froilan. No, na hindi man lamang na babanggit ng ating Pangulo. Giit ni Calilong, ang naging turning point ng pagbagsak ng trust at approval rating si Marcos Jr. ay ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 11 at ang pagdala sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands na walang pahintulot. If we're speaking from the perspective of the President, medyo alarming itong pagbaba ng numero niya. To think na nandito pa lang siya sa kalagitnaan ng kanyang termino. Sa kabilang banda, nakikita ng publiko kung paano hinarap ni Vice President Sara Duterte na may buong tapang ang pag-aresto sa kanyang ama, isang bagay na nagpalakas sa kanyang trust at approval ratings. Yung demeanor ng ating ikalawang Pangulo, medyo kalmado, tinanggap, hinarap yung nangyari, no? So it's more of the acceptance, no? Kaya siguro mas nakita ng ating mga kababayan na nandoon sa kanya yung pagpapakumbaba, that despite and in spite of what happened, she remained calm and composed doon sa nangyaring pag-aresto sa kanyang ama. Clearly elevated the idea na meron talagang mga hindi nagagawa itong administration na to. At ang ginagamit nila na sabihin na natin pang-cover up doon sa kanilang shortcomings at misgivings nila, ito ngang pamumulitika nila laban sa mga Duterte. Na ito nga medyo nag-backfire talaga sa kanila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News. Patuloy ang pagbaba ng trust. O di ba mga bayan, yan po ang problema ni Marcos, ni Junior.
Kahit anong pagmamakaawa mo, Sir Martin, tao bayan na po ang nagsasabi. Ano yung kotso diretso nyo? Sa Inidoro po talaga mapupunta yan. Sir, pasensyahan mo tayo eh. Kayo-kayo po gumagawa dyan eh. Di ba? Kasi kung nakikita mo ng tao na tama po yung ginagawa niya, magre-reflect po yan sa survey eh. Hindi po ba? Oh. Pagpabor sa inyo yung survey, yung masama niya, pagpabor sa inyo yung survey, okay kayo sa survey. Sabi nyo, sigaw ng taong bayan ang sabi, pero pag hindi pabor sa inyo, sinasabi nyo, huwag maniwala sa survey. Diba? Tulad ng mga ganon, imbis na gawan nyo ng paraan, sinisisi nyo pa taong bayan eh. Sabi nga po ni Atty. Claire, diba, nung na-survey, baka na po hindi naabutan ng ayuda. Kaya pala concentrate kayo sa ayuda, maganda sa survey, di ba? Parang ganun po yung dating eh. Di ba? Taong bayan na po ang hahatol sa inyo dyan, ha? Tingin nyo ba mga bayan, ha? Tingin nyo po. Kayo na po ang umatol, ha? At magkita-kita po tayo sa mga susunod pa nating video, ha? Paalam!